Magandang araw po mga kaibigan. Tumawag po ang isa naming kapitbahay at humingi ng tulong kung ano ang gagawin nila sa inahin na nag-labor at hindi pa nanganak. Ito muna ang pinakita ko na isa nilang inahin na nanganak na at ang susunod ay pag-uusapan natin ang nangyari sa isang manganak na nagkaroon na pala ng rectal prolapse, paumanhin at pasintabi po. Medyo sensitive ang talakayan natin at kung mahina ang sikmura ay huwag nang ipagpatuloy ang panunood. Ang buong akala namin ay nahirapan lang manganak pero ito na pala ang tumambad sa amin. Ito na po ang isang inahin na nagkaroon ng rectal prolapse. Mukhang severe na ang kondisyon ng Mama Pig, pang third parity na po ito at mahigit 24 na oras na ang pag-labor at ang malaking problema ay wala pa kahit isang biik na lumabas, sa naunang mga anakan ay hindi naman ganito at normal lang. Ayon sa may-ari ay overdue na, ang akala namin ay lampas 120 days na yun pala ay nasa 114 days hanggang 116 days pa siguro ito. Naging normal daw ang pag-labor pero wala pang lumabas at ngayon ito na, medyo nanghihina na rin ang Mama Pig. Ibabahagi ko na muna ang mga pangunahing hakbang na ginawa at mamaya ay pag-uusapan natin ang patungkol sa prolapse. Ito po ang naging kasunduan namin sa may-ari dahil linggo ngayon at walang bukas na Agrivet stores upang makabili ng Lutalize, kaya oxytocin na lang ang ibibigay at siya naman naming ginawa. Ilang minuto ay lumakas ang gatas pero wala pa ring biik. Kaya sinubukan na dukutin sa loob pero mahirap dahil wala na sa forma ang daanan ng mga biik pero walang nakapa. May ilang beses din sinubukan ng may-ari ang pagpasok ng kamay sa loob pero wala din. Mukhang hopeless na ang may-ari at tanggap na kung ano man ang sasapitan ng alaga. Ano po ang rectal prolapse? Ito ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Ang rectal prolapse sa mga baboy ay nangyayari kapag ang isa o higit pang mga layer ng rectum ay nakausli sa kanilang puwet. Ang kondisyong ito ay karaniwang sanhi ng pagtaas ng presyon ng tiyan o abdominal pressure. Humina na ang mga tisyo na sumusuporta dito. Ang mga pangunahing dahilan sa mga ganitong kondisyon ay ang mga sumusunod. Sa genes o lahi ng inahin, namamana po ang ganitong kondisyon sa kanilang mga magulang. Sa sobrang dami ng pakain at magresulta na ma-constipate o pagtigas ng dumi at mahirap nilang ipalabas kaya nagkakaroon ng abdominal pressure, dahil masikip at mahirap ipalabas ang dumi kaya minsan ay kasama na sa paglabas ang parte ng rectum. Isang dahilan sa pagtigas ng dumi ay ang kakulangan din sa tubig. Ang sunod ay kung nagkaroon ng respiratory disease katulad ng matinding ubo. Isang dahilan din ang sobrang dami sa loob ng kulungan halimbawa sa mga fatteners na kung minsan ay nag-aapakan sa kanilang tiyan kaya minsan ay may pressure. At maraming pang mga dahilan katulad ng stress sa panahon, mishandling sa transportation at iba pa. Balikan natin ang inahin, ilang oras ay dumating na rin ang dalawang teknisyan at hinayaan na namin sila dahil mas may alam naman sila. Inubos ang last dose na oxytocin at sinubukan uli na ipasok ang kamay para makuha ang mga biik pero bigo pa rin. Sa tingin ko ay hopeless na ito kung may chance man ay maliit na porsyento na lang na mabuhay ang inahin at mga biik. Bakit nasabi kong hopeless? Dahil nagkaroon na rin siya ng vaginal prolapse o ang tinatawag na pelvic organ prolapse, kung saan ay lumabas na sa bulba ang parte ng cervix. Sa later part naman ng hapon ay wala pa ring lumabas na biik at may kung ano-anong laman loob na rin ang lumabas sa inahin. Sa kasamaang palad ay hindi na nakayanan ng Mama Pig at tuluyan ng namaalam. Ang mga nakikita naming dahilan kung bakit nagkaganito sa pangatlong parity ay ang sumusunod. Kulang sa maiinom na tubig, ang inahin kasi ay nakatali lang sa labas at naipasok lamang dito sa paanakan dahil nag-labor na. Aminado naman ang may-ari na hindi masyadong nabibigyan ng tubig dahil may tubig namang kasama kung magpapakain sila, pero iba pa rin na may maiinom siya kung nauuhaw anumang oras. Mahalaga ang tubig para maayos na ma-digest ang pagkain. Siguro hindi nila alam ang schedule kung kailan manganak, napakain ng sobrang dami at siguro na taon din na malalaki ang mga biik, nahirapang ipalabas at pilit na umire ay nagkaroon na ng abdominal pressure at ganito na ang nangyari. Marahil ay nasa genes na rin siguro at marami pang mga dahilan na hindi natin alam patungkol sa pag-aalaga nila.
Ang inyong natunghayan ngayon ay parte na po sa ating mga pagsubok bilang backyard racer. Tanggapin natin, move on at paghusayan sa susunod. Alamin lang natin kahit mga basic lang sa pag-aalaga para magtagumpay sa pinasok na kabuhayan. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman. Maraming salamat at mabuhay po kayong mga kaibigan.